Magandang buhay mga kaibigan! Tara, samahan niyo kami ang ikalawang pakat na tuklasin ang iba't ibang magagandang tanawin sa Mindanao. Magandang buhay mga kaibigan! Ako si Abigail Escolania at nandito tayo ngayon sa Villa Luisa na matatagpuan sa Lingating Baungon, Bukidnon. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang ganda nito. Grabe! Nakakagalak naman to! Tara na't salubungin natin ang nakakahalinang pool ng Villa Luisa. Sheesh! Ang lamig ng tubig at ang sariwa pa ng hangin. Perfect para sa mainit na panahon. Sa ganitong mga lugar, nakakawala ng problema. Sobrang saya lang, no? May ganitong lugar pala dito sa Bukidnon. May inn, swimming pool, at function hall pa. At makikita mo talaga ang ganda ng kalikasan sa paligid. Feeling ko, nagbabakasyon ako sa gitna ng kagubatan. Ang ganda, di ba? Parang may sariling mundo ang Villa Luisa. Napapaligiran ng mga puno at halaman. Kung ako sa inyo, puntahan niyo na to. Pero bago yan, dumako naman tayo sa likod ng SM Uptown. Magandang buhay! Ako si Kathleya Ermita at andito tayo ngayon sa likod ng SM Uptown. Isa ito sa mga lokasyon na pinapasyalan ng maraming tao. Dahil sa pagpatak ng araw, marami dito ang nag-jogging, walking, cycling at iba pa. Dahil sa malamig na simoy ng hangin, kaya naman nagbibigay ito ng sariwang simula sa kanilang araw. At sa paglubog naman ng araw, marami dito ang nagtitipon ng mga magkaibigan at magkaibigan. Dahil ang lugar na ito ay perfect para tambayan ng mga tao na gusto mag-relax, mag-enjoy at gumawa ng mga bonding moments. Siyempre, pagdating sa ating bonding experience, hindi mawawala ang masarap na pagkain. Kaya naman perfect talagang tumambay dito sa likod ng SM Uptown. Dahil marami na rin mga food parks at food establishments ang nagsitayuan dito. Katulad na lang ng Kubo Food Park, MJ Food Park, Uptown Strip, at iba pa. Mula sa street foods hanggang sa international na kusina, dito matatagpuan ang iba't ibang mga pagkain na siguradong magpapasarap sa ating bonding experience. Maganda talaga ang ambience sa lugar na ito, kaya ano pang hinihintay ninyo? Halina at makaramdam ng kakaibang kasiyahan at kapayapaan dito sa likod ng SM Uptown. At dumako naman tayo sa susunod na magandang tanawin. Kumusta kayo mga kaibigan? Ako si Justin at ngayon kasama niyo ko sa isa sa mga nakaka-amaze na lugar dito sa Cagayan de Oro. Ito ang Balulang Bridge. Ang Balulang Bridge ay hindi lang basta tulay. Ito ay naging sentro ng buhay gabi-gabi para sa mga lokal dito sa lugar. Kapag gabi na, nagiging masigla ang kalsada dito sa Balulang Bridge. Nagkakaroon ng malapalengke na lugar sa gabi. Tama ang inyong narinig. Sa lugar na ito, makikita natin ang iba't ibang mga tindahan na nag-aalok ng mga masasarap na pagkain.
Mula sa paborito nating mga ihaw-ihaw, hanggang sa paborito nating mga panghimagas, andito lahat. Ang sobrang saya dito, para siyang isang malaking pista tuwing gabi. Kung naghahanap kayo ng masarap na pagkain at maginhawang tambayan, ang Balulang Bridge ang lugar na dapat puntahan. Pero hindi nagtatapos dyan mga kaibigan. Hindi lang ito puno ng kasiyahan sa kainan, pati na rin sa tanawin. Kitang-kita mo ang ilog, ang mga ilaw at ang kabuuang ganda ng lugar. Pwede kang mag-relax at mag-enjoy kasama inyong mga kaibigan o mag-isa. May mga pwesto kung saan pwede kang maupo, mag-chill at magkwentuhan kasama inyong mga mahal sa buhay. So mga kaibigan, kung hanap nyo ay masarap na pagkain at magandang tanawin, dito na kayo sa Balulang Bridge. Dumako tayo ngayon sa City of Good Luck, kung saan matatagpuan ang sikat na pasyalan, ang The Bay. Maayong buntag mula sa Hingoog City. Ako si Charlize Flores at tara, samahan niyo ko. Ang umaga talaga ay kay ganda kapag ito ang bubungad sa iyo. Saan ba ito makikita? Dito lang naman sa dulo ng Guanzon Street, sa lungsod ng Hingoog. Ang The Bay o kilala noon bilang Pahayahay sa Pantalan ay dating nagsisilbing pier kung saan dumarating ang mga flat-bottomed boat. Ngayon, mayroon na itong playground, food stalls at mga upuan na pwedeng tambayan. Ang mga lokal na turista ay bumibisita sa lugar upang magpahinga, mag-food trip at mag-hangout kasama ang mga kaibigan. Dito rin matatamasa ang nakaka-relax na tanawin ng mga ulap, dagat, paglubog ng araw at ang pagsikat ng kumikislap ng bituin at buwan. Mabuhay! Welcome to the Gardens of Malasag. Magandang araw sa lahat. Ako si Joel Gaceta at nandito ako ngayon sa Gardens of Malasag Eco-Tourism Village. Banayan na nakalugmok sa mga pababang bahagi ng Hugman Watershed sa Cagayan de Oro ay isang kultural na yugto ng likas na mga kagila-gilalas na kung tatawagin ay Gardens of Malasag Eco-Tourism Village. Ipinamalas noong 1992, ang eco-friendly na kultural na tahanan na ito ang inspirasyong mula sa magagandang hardin ng Granada sa Espanya at sa Bouchard Gardens ng Canada. Matatanaw rin mula rito ang kagandahan ng Macahalar Bay. Ang Gardens of Malasag Eco-Tourism Village ay nagbibigay ng makulay na pagtingin sa ekolohiya at kayamanang etnong Pilipino ng Mindanao na ipinapamalas sa pamamagitan ng mga tribo, kaugalian at tradisyon nito at iba pang bahagi ng kakaibang pamanan nito. Sa halagang 50 pesos ay tiyak na mararanasan mo ang kagandahan na ipinapamalas ng Gardens of Malasag Eco-Tourism Village na matatagpuan sa Malasag Hill, Cugman, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Isang halaman ng botanika, tahanan ng mga hayop sa kalikasan at eco-community na pinagsama-sama. Ang koleksyon ng mga bihirang uri ng halaman at hayop sa nayon ay isang dapat puntahan para sa mga tagapagtanggol ng kalikasan. At sa ngayon, dumako naman tayo sa Mapawa Nature Park. Ang
susunod nating pupuntahan ngayon ay isang tanyag na pasyalan na talaga namang magugustuhan ng maraming tao na may pagmamahal sa kalikasan. Ngunit sa kasamaang palad, ang Mapawah Nature Park Corporation ay nagtapos ng kanilang operasyon noong August 1, 2020 dahil sa masamang epekto ng pandemya ng COVID-19 sa kanilang kalakalang kakayahan. Magandang buhay sa lahat! Ako si Joanna Marie de Gica at nandito po ako ngayon sa Mapawah Nature Park na matatagpuan sa Cugman, Cagayan de Oro City. Samahan niyo ako sa pagtuklas ng magagandang tanawin dito. Tara! Ang Mapawah Nature Park ay isang malawak na 2,500 ektaryang destinasyon para sa ecotourism na matatagpuan lamang 30 minuto mula sa mismong bayan ng Cagayan de Oro City. Isa sa mga may-ari nito, si Ernie Pilaes, ay pinagmamalaki ang kahanga-hangang flora sa lugar, lalo na ang mga puno na may siglo nang umiiral. Ito ay isang natural na tanawin na may mga bukal, talon at kagubatan. Isa itong lugar na nagbibigay diin sa ecotourism at nagbibigay halaga sa kagandahan ng kalikasan. Madalas itong pinipili ng mga tao para sa hiking, birdwatching at iba pang outdoor activities. May mga premyadong tanawin at mga lugar na pwedeng i-explore sa loob ng parke. Sa loob ng nakaraang 14 na taon, naging kilala ang parke bilang isang pangunahing destinasyon para sa ecotourism sa Mindanao, kung saan nagsasani-persa ang iba't ibang kompetisyon at nagbigay daan para sa mga bisita na tamasahin ang kagandahan ng Mapawah Mountain Ranges at mga kahanga-hangang tanawin. Sa pakikipagtulungan ng DENR at iba pang mga kasangkot, ngayon ay naglalayong mapanatili ang Mapawah bilang isang sentro para sa ekolohikal na pangangalaga, biodiversity at mga aktibidad para sa kalikasan. At dumako naman tayo sa Tuburan Spring sa El Salvador City. Hi guys! Ako pala si Reza Lampit at ngayon naman nandito tayo sa Tuburan Spring ng El Salvador City. Ang Tuburan Spring ay isa sa ipinagmamalaki ng mga taga El Salvador City. At isa ito sa mga i-develop ng local government upang ma-preserve at mas mapaganda. Sabi ng iba, isa ang kawayang kahoy na ito sa pinanggagalingan ng tubig ng tuburan. At ang iba naman ay nagsasabing nanggagaling ang tubig ng tuburan sa napakataas na kahoy na ito na tinatawag nila na Macao or Macao tree. May maliit din na kapilya na nakatukod rito na siyang dahilan kung bakit may fiesta tuwing ika-11 ng Pebrero. At dito sa kinatatayuan ko ngayon, dito nakatukod noon ang bahay ng isa kong lola na kapatid ng lola ko. Di ba nakaka-amaze? Noon na puno-puno ito ng mga kabahayan. Ngayon, ang ganda-ganda na. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa init ng panahon ngayon, halina kayo sa Tuburan Spring ng El Salvador City. At ngayon, dumako naman tayo sa Bucara, Lagindingan. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Lyre Slim at ngayon pupunta tayo sa Lagindingan. Magandang araw sa lahat. Tara at samahan niyo ako sa Lagindingan. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda at halaga ang dagat sa kanilang kultura. Una tayong pumunta sa bayan ng Lagindingan. Makikita natin rito ang pamumuhay at hanapbuhay ng mga tao na nakatira sa tabing dagat. Ito ang mga hayop kung saan isa rin ito sa kanilang pamumuhay, ginagamit nila ito para sa kanilang pang-araw-araw. Makikita naman banda rito ang mga bangka na ginagamit sa pangingisda ng mga taong nakatira malapit sa karagatan. Ito ang pangunahing hanap buhay rito sa Lagindingan, kaya naman ito ay naging kultura at nakasanayan na rin. Tayo ay natapos ng pumunta sa bayan ng Lagindingan. Ngayon naman ay pumunta tayo rito kung saan maraming turista. Ito ang pinapasyalan ng mga turista kasi napakaganda at linis naman ng lugar.
Ang karagatan ng Lagindingan ay napakalinis at maganda dahil ang mga residente rito ay pinapanatili ang kagandahan ng kanilang lugar kasi isa na ito sa kanilang kultura at naging parte na rin ito ng kanilang pamumuhay. Sa kuhang ito ay makikita talaga natin kung gaano kaganda ang lugar ng Lagindingan. Kaya naman, tuwing hapon ay maraming turista at residente ang pumupunta rito upang tumambay at manood ng sunset. Ang iba naman ay pumupunta rito tuwing gabi para magkatuwaan kasama ang kanilang pamilya at kaibigan. Ngayon, dumako naman tayo sa Raagas Beach, Bonbon. What's up everyone? Ako nga pala si Erica at samahan niyo kami sa pagliliwaliw namin dito sa beach ng Bonbon. Tara! Siyempre, bumili muna tayo ng pagkain bago pumasok. Ito ang kanilang entrance fee. O, diba? Ang mura. Simula pa nung bata pa ako, dito na talaga kami pumupunta ng pamilya ko kapag nagbabanding. Dahil hindi na namin kailangan bumiyahe ng malayo at malinis naman ang beach na ito. Ang mahalaga lang naman sa amin ay masaya kami magkakasama. At dahil nag-crave ako ng matamis, pumili na rin ako nito pagkatapos kong kumain ng almusal. Sa kultura natin, hindi mawawala ang pagluluto ng isda at karne kapag pumupunta sa dagat. At karaniwan, ang mga tito natin ang in charge sa inihaw. Isa pang bagay na hindi mawawala sa beach ay ang pagkakanta ng karaoke. At nakauwi na nga tayo sa bahay matapos ang isang masayang outing sa Raagas Beach Resort sa Bonbon, Cagayan de Oro City. Kayo, pupuntahan niyo ba ang lugar na iyon? Kasi kung ako, babalik-balikan ko talaga ang Raagas Beach Resort dahil malapit na nga sa amin, malinis at mura pa. O siya, dumako naman tayo sa Dahilayan Bukidnon. Paalam at salamat! Nasaan ba yung Dahilayan? Ang Dahilayan ay isang mataas na talampas sa base ng Mount Kitanglad. Dapat bisitahin ng mga mahilig sa kalikasan ang Dahilayan. Dahil sa Dahilayan, maraming likas na yaman ang matatagpuan. Magandang umaga sa lahat. So, ako ay si Juan Carlos C. Lumayan at nandito ako sa Kambundukan sa Bukidnon o mas kilala as Dahilayan. So, ngayon ay ipakita ko yung mga natural resources at mga magandang tanawin. Sa Dahilayan, makikita mo ang maraming ilog na napakalamig, nakaka-relax at may nakakagaling na tunog ng tubig na umaagos. Sa ilog ay makikita mo may maraming malaking bato at nakikita mo ngayon ay nakaupo ko sa isa. Ito ay isang perpektong halimbawa ng magandang tanawin na ginagawa mula sa kalikasan. Hindi ito gawa ng tao, kundi ginagawa ng Diyos. Sa kabundukan ay makikita mo rin ang mga magandang halaman at bulaklak. Mula sa iba't ibang kulay hanggang sa iba't ibang laki at hugis, ang pagpupunta sa mga ganitong uri ng lugar ay isang perpektong paraan para mapawi ang stress. Gayun din, bago makarating sa Dahilayan, dadaan ka sa isang lugar na may tuturing kong magandang tanawin. Tinatawag itong pineapple plantation o ang sinasabi ng mga taga roon bilang pinyahan. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang lugar ng taniman pero masabi kong napakalaki. Well, iyon ang nagtatapos sa video ngayon. Magkita-kita tayo sa aming susunod na pakikipagsapalaran habang ginalugad namin ang iba pang magandang tanawin.
Maraming salamat sa pagsama sa aming mabilisang paglalakbay. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para sa susunod na mga updates. Paalam!